Susunod! Ginang, 3 buwan naging palaboy sa Maynila matapos mapurnada ang pag-alis patungong Saudi. I want to find out what the agency is. Either ikaw, do a surveillance. Kung saan siya pumunta, ituturo niya kung saan yung agency na yun. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Nagpagala-gala sa tabi ng kalsada sa Mandaluyong City ang 32 anyos na si Michelle Ann Popoy. Ito ang nagsilbi niyang tahanan sa loob ng 3 buwan matapos maloko umano ng illegal recruiter. Ito yung higaan namin, dito kami kumakain at dito na rin kami natutulog. At saka yung mga pagkain po minsan ng iba, galing po sa loob ng staff para lang makakain po. Salamat din kahit paano, makakain din kami. Sobrang hirap ng dinanas ko po, pasalamat ko na lang po. Dito po ako napunta. Sila po yung mga tao po na kusang magbibigay sa akin. Sumbong ni Michelle sa hashtag ipabitag mo. Disyembre noong nakaraang taon, nang paluwasin siya sa Maynila ng kausap niyang recruiter. Mula Santa Catalina, Negros Oriental, bumiyahe si Michelle pa Maynila sa pag-aakalang makakalipad at makakapagtrabaho siya sa Saudi. Para sana sa pangarap ng mga anak ko kasi may senior high po ako at may elementary. Kaya po pinasok ko muli ang buhay OFW kahit na hirap po. Nang November, hiningi po nila lahat ng requirements ko po. Pero pagdating sa Maynila, hindi inasahan ni Michelle ang magiging problema. Sinundo ako sa airport ni Rose Blas. Hinatid ako sa akomodasyon sa May Gibara. Pagkatapos niya akong ihatid, iniwan lang niya po ako pa ng basura. Hindi nga lang siya tumingin doon sa higaan ko po. Kung alam ko lang na ganito lang yung gagawin niyo sa akin, sana hindi lang po ako umalis. Sana sinabi niya po ang totoo. Nais na lamang ni Michelle na maibalik sa kanya ang passport at mga dokumentong naipasa niya sa recruitment agency. Agency is either ikaw, do a surveillance. Kung saan siya pumunta, ituturo niya kung saan yung agency na yun. Okay, ngayon, go. That needs to work. Get me pati yung agency, okay? Okay, huwag ka nang umiyak. Agad nagpatulong ang bitag sa tanggapan ni Police Major Edward Samonte ng